Anong ibig mong sabihin, Nathan? Sasabihin ko sa'yo ang lahat dahil alam ko ikaw lang ang makakatulong sa sitwasyon ni Talea ngayon. Pero kailangan mong itago ang lahat dahil mapapahamak ang buhay niya. Ang alam ni Vanessa, patay na si Talea. Buhay si Talea, magkasama sila ni Miguel at ng anak nila ni Miguel. Naguguluhan na rin si Nathan sa sinabi ni Carlos. Inutusan ako ni Vanessa na patayin si Talea. Tinago namin si Talea sa isang bodega. 5 years ago hanggang sa maipanganak niya si Lester. Bago umalis si Vanessa papuntang Amerika, inutos niya sa akin na patayin si Talea. Kasama niya si Lester na umalis papuntang Amerika noon. Pagbalik niya, mukha na ni Talea ang ginamit niya para makalapit siya kay Miguel. Seryosong sabi ni Carlos. Namilog ang mga tanit Nathan sa galit nang malaman niyang fake ang Talea na kasama ni Miguel at ng anak nitong si Lester. Tandaan mo, ipagkakatiwala ko sa iyong buhay ni Talea. Kapag tatraidorin mo ako, may mangyayari sa iyo. Papatayin kita, nakakaawa ang lagay niya ngayon. Wala siyang kilala sa paligid niya, meron siyang amnesia. Seryosong sabi ni Carlos. Amnesia? Paanong nangyari yun? Tanong ni Nathan. Hinampas ni Vanessa ang ulo ni Talea ng baseball bat. Mabuti na lang nadala siya kaagad sa ospital at naagapan. Pero nang magising siya, hindi niya na ako kilala at ang lola ko na nagpaanak sa kanya. Saad ni Carlos. Natatakot na rin ako dahil ang sabi ni Talea sa akin, meron daw tumawag sa kanya nung isang araw habang namamasyal siya sa dalampasigan. Nag-aalala ako na baka matuntun siya ni Vanessa at malaman na buhay pa siya. Hanggang ngayon baka patayin ni Vanessa si Talea at ang lola ko. Saad ni Carlos. Natakot ka na papatayin sila ni Vanessa? Samantalang ikaw ba, hindi ka ba natatakot na papatayin ka ni Vanessa kapag nalaman niya na inalagaan mo at binuhay si Talea? Tanong ni Nathan. Masaya akong mamamatay dahil naibalik ko na si Talea sa kanyang totoong pamilya. Nagtitiwala ako sa iyo, tatandaan mo ang sinasabi ko. May mangyayari sa iyo at sa buong mong pamilya kapag nalaman kong pinahamak mo si Talea. Galit na tura ni Carlos. Okay, sige. Saan ko matatagpuan si Talea? Susunduin ko na siya at huwag kang mag-alala. Iingatan ko siya at itatago kay Vanessa. Saad ni Nathan. Chantal ang tawag namin sa kanya. Kailangan itago mo ang identity niya dahil delikado ang buhay niya. Gamit ni Vanessa ang mukha ni Talea. Seryosong tura ni Nathan. Binigay ni Nathan ang address nila sa isla. Ang plano niya kapag kunin na ni Nathan si Talea, kukunin niya ang lola niya at ililipat niya sa safety na lugar. Kailangan kong makita si Talea. Saad ni Nathan. Okay, ibibigay ko sa iyo ang address kung nasaan sila ngayon. Tugon ni Carlos. Bakit hindi mo ba ako sasamahan? Tanong ni Nathan. Hindi na kailangan. Ayaw kong makita ang pag-alis niya. Baka magbago pa ang isip ko at tuluyan ko siyang itago sa inyong lahat. Nababaliw sa akin si Talea ngayon. Mahal na mahal niya na ako pero kahit minsan, hindi ko siya pinagsamantalahan. Malaki ang respeto ko sa kanya. Saad ni Carlos. Carlos, ang ibig mo sabihin, nagmamahalan kayo ni Talea? Tanong ni Nathan. Mahal ko siya mula pa nung una ko siyang makita. Magkaibigan kami ni Talea noon. Ang hindi niya alam, tauhan ako ni Vanessa, sagot ni Carlos. Carlos, binuhay mo si Talea, sapat na iyon para makalaya ka sa kasalanan mo sa kanya. Humanda ka, Vanessa. Paiikutin kita hanggang sa ikaw na mismo ang amin na fake ka, singhal ni Nathan. Sige, alis na ako at ang contact number ko, kung may problema, tatawagan mo lang ako. Dalhin mo si Talea sa lugar na safety at turuan mo siya kung anong dapat niyang gawin habang hindi pa bumabalik ang kanyang alaala. Seryosong sabi niya. Okay, Carlos, maraming salamat. Ako nang bahala kay Talea. Tawagan na lang kita para balitaan kung anong susunod na mangyayari, sabi ni Nathan. Chantal, kanina pa hinahanap ni Lola Sandra si Chantal, pero hindi niya ito makita. Oh, mahal na Panginoon, huwag niyo pong pabayaan si Talea. Sana makita siya ni Carlos. Hindi pwedeng mapahamak siya sa lugar na pinuntahan niya.
Alam kong hinahanap niya si Carlos. Talia, ano ba ang ginagawa mo? Bakit hindi mo hinintay na bumalik ang apo ko? May kumatok sa pinto at agad binuksan ni Lola Sandra ang akala niya si Chantal na ang bumalik. Pero nagulat siya dahil ibang mukha ang kanyang nakita at madali siyang umatras. Magandang araw po, Lola. Ito po ba ang bahay ni Carlos Castro? Magandang araw din sa iyo, sir. Oo nga po, ito nga po. Bakit nagkita po ba kayo ni Carlos? Nasaan siya ngayon? Dito ba nakatira si Talia? Ako ang ex-boyfriend niya. Ako po si Nathan Aldigar. Sinabi sa akin ni Carlos ang lahat kahapon about kay Talia. Kukunin ko lang po sana siya para tulungan na makarecover at maibalik sa totoo niyang pamilya. Saad ni Nathan. Oh, wala na si Talia. Umalis siya para hanapin si Carlos. Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko siya makita. Nag-aalala na ako, delikado ang buhay niya kay Vanessa. Nag-aalalang saad ni Lola Sandra. Ano po? Saan siya nagpunta, Lola? Delikado po siya sa labas, baka makita siya ni Vanessa. Natatarantang tura ni Nathan. Hindi, iho. Alam ko, tinakpan niya ang mukha niya dahil alam niya na delikado ang buhay niya sa labas. Kailangan mo siyang hanapin bago sumapit ang gabi. Saad ni Lola Sandra habang umiiyak. Okay po, Lola. Maraming salamat po sa pagkukup niyo kay Talia. Tatanamin ko po na malaking utang na loob sa inyo. Sabi ni Carlos. May dinukot na pera si Nathan sa kanyang bulsa at binigay niya ito kay Lola Sandra. Lola, tanggapin mo ito, mag-isa ka. Mag-isa ka lang dito, kailangan mo ito. Hindi po ito bayad sa pagkukup niyo kay Talia. Tulong ko po ito para makasurvive kayo habang wala pa si Carlos. Sige na po, Lola, tanggapin niyo po na ito, saad ni Nathan. Tinanggap ni Lola ang pera at nagpasalamat siya kay Nathan nang makita niya ang pera. Sobrang dami at hindi niya ito mabilang. Ang dami naman yata nito, hindi ko matatanggap to, iho. Binalik ni Lola Sandra ang pera dahil napakadami nito. Lola, kunti lang yan kumpara sa pagligtas niyo sa buhay ni Talia. Alam ko kukunin po kayo ni Talia dito kung maalala niyang na ang lahat. Kaya wag po kayo mag-alala, Lola. Safety po si Talia sa mga kamay ko. Promise po, tutulungan ko siyang mabawi ang para sa kanya. Seryosong sabi ni Nathan. Maraming salamat. Sige na, hanapin mo na si Talia. Sana balitaan mo ako kung matagpuan mo na siya. Umiiyak na sabi ni Lola Sandra. Sige po, Lola, mauna na po ako. Mag-ingat po kayo dito. Bye, Lola, saad ni Nathan. Nagmadaling umalis si Nathan para hanapin si Talia. Tinawagan niya si Carlos para ipalam na umalis si Talia sa kanilang bahay at nagpatulong siya nito na hanapin si Talia. Carlos, saan kita hanapin? Maraming sasakyan at malalaking building. Pamilyar kay Chantal ang mga lalaking gusali. Naglalakad lang siya at may nakatakip sa kanyang mukha para hindi siya makilala sa gustong pumatay sa kanya. Hinanap na rin ni Carlos si Chantal. Tinawagan siya ni Nathan na umalis si Chantal para hanapin siya. Nataranta na rin si Carlos at hindi siya tumigil sa paghahanap kay Chantal. Natatakot siya baka si Vanessa pa ang makakita kay Chantal. Samantalang, nakaramdam na ng pagod si Chantal, kaya umupo siya sa paligid, sa gilid ng kalsada dahil nakaramdam siya ng gutom at pagod. Wala pa siyang kinain mula pa umaga at halos magpo 4 p.m. na ng hapon. Sumakit ang ulo niya at biglang nawalan siya ng malay. Bumagsak si Chantal mismo sa kanyang inuupuan dahil na rin siguro sa sobrang init at gutom. Meron maraming nakakita sa kanya, nilapitan siya ng maraming tao at tamang-tama napadaan si Nathan sa lugar na iyon. Nagmadaling bumaba si Nathan at tiningnan niya kung ano ang nangyayari. Nakita niya si Talia na nakahiga at nawala ng malay, habang si Carlos naman ay nakatayo siya sa harapan ni Nathan. Binuhat ni Nathan si Talia. Nakitingin lang si Carlos sa kanila. Lumapit si Nathan kay Carlos habang karga-karga ni Nathan si Talia. Carlos, dalhin ko na siya. Ako nang bahala sa kanya. Huwag ka nang mag-alala. Tulungan ko siyang mabawi ang lahat. Nawawala na sa kanya. Balikan mo ang lola mo. Alam kong maaalala ni Talia ang lahat-lahat. Babalikan niya rin kayo, saad ni Nathan.
Nathan, meron akong favor na hinihilingin sa'yo. Ayaw ko nang makita pa si Talia. Kung darating man ang panahon na hanapin niya ako, sabihin mo sa kanya na huwag niya na akong hanapin. Seryosong sabi ni Carlos habang umiiyak. Hinawakan ni Carlos ang mukha ni Talia at hinalikan niya ito sa noo. Tumulo ang kanyang luha at tumalikod na rin siya at agad na tumakbo papalayo. Hindi tumigil sa pagtakbo si Carlos. Gusto niyang pakawalan ang sakit na nararamdaman. Siya nakaramdam ng pagod. Ang gusto niya lang ay kalimutan at burahin na si Talia sa kanyang panaginip. Binalakyan niya ang kanyang lola sa isla. Pagdating niya sa kanilang bahay ay mas lalo siyang nakaramdam ng lungkot dahil hindi niya na makikita ang babaeng pinakamamahal at inspirasyon niyang mabuhay araw-araw. Carlos, dumating ka na pala, apo. Natagpuan mo ba si Chantal? Hinahanap ka niya. Pumunta dito ang ex-boyfriend niya. Hinahanap siya pero pagdating niya dito, wala na si Chantal. Apo, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Tanong ni Lola Sandra. Lola, yakapin mo po ako, Lola. Ang sakit-sakit. Akala ko kaya ko siyang pakawalan pero hindi pala. Gusto ko siyang bawiin pero ayaw kong ikulong siya dito habang buhay. Ayaw kong dagdagan ang kasalanan ko sa kanya. Kinuha na siya ni Nathan, Lola. Makakabalik na siya sa kanyang tunay na pamilya. Saad ni Carlos habang umiiyak. Apo, tama ang ginawa mo. Kahit masakit, kahit mahirap, kailangan natin tanggapin dahil hindi natin siya pagkaari. Maaring mahal ka niya ngayon pero kung bumalik na ang memory niya, burado ka na sa puso niya. Ayaw kong pasanin mo ang lungkot, apo. Palayain mo na siya sa puso at isip mo. Saad ni Lola Sandra habang yakap-yakap nito si Carlos. Nagising si Talia na iba na ang kanyang nasa paligid. Hinahanap-hanap ng mata niya si Carlos. Hinanap ni Talia si Carlos at tumulo ang kanyang luha. Nasaan ako, Carlos? Nasaan ka? Bakit mo ko iniwan? Carlos! Paulit-ulit na tawag ni Talia sa pangalan ni Carlos. Talia, Talia. Hinawakan ni Nathan ang kamay ni Talia pero nagulat si Talia nang makita niya si Nathan. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Nasaan ako? Nasaan si Carlos? Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. Maawa ka sa akin. Carlos Castro ang pangalan niya. Hanapin mo siya please. Gusto ko siyang makita. Miss na miss ko na siya. Saad ni Talia habang humahagulol ng iyak. Talia, hindi si Carlos ang asawa mo. Meron kang pamilya, si Miguel ang asawa mo at meron kayong anak siya si Lester. Masakit kay Carlos na ibalikan niya sa totoo mong pamilya. Ginawa niya lang ang tama. At tutulungan kita, Talia. Tutulungan kita. Naawa si Nathan kay Talia kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit. Pero tinulak siya ni Talia. Talia, ako si Nathan, ang ex-boyfriend mo. I'm sorry na hindi kita natulungan ng kinidip ka nila Vanessa. Pero ngayon, pangako, babawi ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat, Talia, para maibalik ka sa pamilya mo. Alam ko, mahihirapan ako dahil hindi pa bumabalik ang memory mo. Pero gagawin ko ang lahat para makabalik ka sa pamilya mo. Tulungan mo rin ang iyong sarili, okay? Saad ni Nathan habang tumutulo rin ang kanyang mga luha. Hindi ako si Talia, hindi kita kilala. Ako si Chantal. Ibalik mo ko kay Carlos. Maawa ka sa akin. Sigaw nito habang humahagulhol ng iyak. Talia, anong ginawa mo kay Lester? Sinabi sa akin ni Yaya na sinasaktan mo ang anak ko. Anong problema mo, Talia? Miguel, hindi mo nalang hinintay na makauwi tayo sa bahay. Dito mo talaga ako aawayin. Nagsumbong na pala sa'yo si Yaya. Miguel, mahina lang naman yun eh. Kasi ka Miguel, dahil na rin sa'yo, mainit ang ulo ko eh. Mahinahong sabi nito. Talia, ayaw ko nang maulit ang nangyayari sa oras na saktan mo ang anak ko. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Singhal ni Miguel. Miguel, I'm sorry. Nabigla lang talaga ako. Nagpadala sa init ng ulo. I'm sorry, Miguel. Hindi ko na ulitin. Huwag ka na magalit sa akin. Saad nito habang hinihimas-himas. Nilambing ng gusto ni Talia si Miguel. At pareho na naman silang nakaramdam ng pag-iinit ng katawan. Kaya sa mismong opisina nila, sila nagniig ng araw na yon. At pagkatapos nilang magniig, hindi nila alam na nanonood pala sa may opisina ni Elaine dahil may nilagay siyang
secret camera sa opisina ni Miguel. Kaya napanood niya ang pagniniig nila na mag-asawa. Nang makita niyang lumabas si Talia sa opisina ni Miguel, ay dali-dali siyang pumasok. Miguel, wag mo akong tatanggihan sa susunod kung ayaw mong malaman ni Talia na nagsisex tayo. Lumabas na si Elaine sa opisina ni Miguel at nagmamadali siyang pumasok sa kanyang opisina. Pero nagulat siya nang makita niyang nakaupo si Talia sa kanyang upuan at nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Narinig at nakita ni Talia ang lahat at nangyayari sa loob ng opisina ni Miguel. Nakita niya ito mismo sa laptop ni Elaine na nakalimutan kasi nitong isara bago ito pumunta sa opisina ni Miguel. Talia, anong ginagawa mo dito sa opisina ko? Bakit ka pumasok? Tanong ni Elaine kay Talia. Ikaw, Elaine, bakit mo hinayaang pumasok dyan si Miguel? Sa buhay mo, tanong ni Talia. Ilang bisis mo nang pinagnasahan si Miguel na asawa ko, ha? Tanong ni Talia. Hindi sinagot ni Elaine ang tanong ni Talia at kinuha nito ang laptop niya. Oops, sorry. Nakasave na lahat. Nasa akin ang memories. Sino ang mga magulang mo at para ipakita ko ito sa kanila? Isa kang manyak sa likod ng inosente mong mukha. Sigaw ni Talia. Hindi alam ni Elaine na ang kapatid niyang si Vanessa ang kaharap niya. Ang akala niya si Talia ang kanyang kausap. Akin ang memory, Talia, sigaw ni Elaine. Hinablot ni Talia si Elaine at dinala niya ito sa labas. Bitawan mo ako, Talia. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Elaine. Pinasakay ni Talia si Elaine sa kanyang kotse at dinala niya ito sa lugar na malayo kay Miguel. Hindi siya manghihinayang napatayin ito dahil noon pa man ay hindi na sila magkasundo. Sa isang lumang bodega niya dinala si Elaine kung saan niya dinala si Talia noon. Tinawagan niya si Carlos pero hindi nagring ang phone nito. Leche ka, Carlos. Nasaan ka ba? Anong ginagawa mo? Tinawagan niya ulit pero ayaw pa rin magring ng phone ni Carlos. Saan mo akong dadalhin, Talia? Anong gagawin mo sa akin? Kapag nalaman ito ng daddy ko, papatayin ka niya, promise. Kaya kung ano man ang plano mo, wag mo nang ituloy. Sigaw ni Elaine kay Talia. Binugbog ni Vanessa si Elaine. Dinala niya ito sa lumang bodega kung saan niya kinulong si Talia 5 years ago. Ngayon, Elaine, ilabas mo ang tapang mo. Dito ka na mamamatay. Isang malaking pagkakamali na nilandi mo ang asawa ko. Kaya pala ayaw mong mag-resign kahit pinapaalis kita dahil may gusto ka pala sa asawa ko. Singhal ni Talia. Aagawin ko sa sayo, Talia. Kaya sa oras na makalabas ako dito, humanda ka sa ganti ko. Singhal ni Elaine. Sa galit ni Talia, kinuha niya ang kanyang baseball bat. Ito rin ang ginamit niyang pambugbog kay Talia noon. Talia, wag mo akong sasaktan. Kapag nalaman ito ng daddy ko, tiyak papatayin ka niya. Sigaw ni Elaine. Tanga, paano niya malalaman papatayin na kita, gaga? Bakit? Sa tingin mo ba, makakalabas ka dito ng buhay? Lumapit si Talia kay Elaine at hinampas niya ang likod ng baseball bat, ang dalawang binti, ang braso at ang tuhod. Sumigaw si Elaine sa sobrang sakit at nagmakaawa na siya kay Vanessa na tumigil na ito. Pero patuloy pa rin ito sa paghampas hanggang sa nawala na ng malay si Elaine. Tinawagan ni Talia si Carlos para i-dispatcha nito ang bangkay ni Elaine. Pagdating ni Carlos sa bodega, tiningnan niya agad si Elaine. Buhay pa ito dahil pumipintig pa ang pulso. Tinanggal niya ang mga tali sa kamay at paa nito. Binuhat niya at sinakay sa kanyang kotse. Dinala niya si Elaine sa ospital. Tinawagan na rin niya ang daddy ni Elaine para puntahan nila ito sa ospital. Nang makita ni Carlos na safe na si Elaine, umalis na siya agad dahil ayaw niyang mapagbintangan na siya ang gumawa nito sa kanilang anak. Pagdating ng mga magulang ni Elaine, ay galit na galit ito. Ang mga ito dahil puno ng pasa at sugat ang katawan ni Elaine. Elaine, sino ang may gawa nito? Sayo umiiyak si Marta nang makita niyang puno ng pasa ang katawan ni Elaine. At galit na galit si Philip nang malaman nito na si Talia ang may gawa. Paano nagawa ni Talia sa'yo to, Elaine? Anong dahilan? May kasalanan ka ba sa kanya? Tanong ni Marta. Mami, nagsiselo siya sa akin. Akala niya meron kaming relasyon ni Miguel. Pagsisinungaling ni Elaine. Elaine, akin ang address ng company ni Talia. Sisirain ko sila. Nagkamali siya ng binangga. Saad ng daddy ni Elaine. Daddy, anong gagawin mo? Papatayin mo ba si Talia? Tanong ni Elaine. Elaine, papatayin ko siya ng dahan-dahan, paulit-ulit. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Galit na singhal ni Philip.
Dad, no. Ako nang bahalang gumanti sa kanya. Ayaw kong matapos agad ang pakikipaglaro ko sa kanya. Gagantihan ko siya, Daddy. Kailangan ko ng mga tauhan mo. Bukas na bukas din, kidnapin natin siya at ipamukha sa kanya na hindi tayo basta-bastang kalaban.